Nabuntis ang nakababata kong kapatid sa labas ng kasal at pagkatapos ay naglaho. Pagkatapos manganak sa isang palihim na klinika, ginamit ng doktor ang address na iniwan niya para hanapin ang pamilya namin at iniwan sa akin ang sanggol. Lumuhod ang mga magulang ko at nagmakaawa sa akin na ampunin na lang ang bata. Ako, isang dalaga, ay nagsimulang mag-isa sa hirap ng pagpapalaki ng isang bata. Ilang taon na ang lumipas, nang mapalaki ko na siya, bumalik ang kapatid ko na kasama ang isang mayamang negosyante, isang nagniningning na gintong kuwintas sa leeg niya. Niyakap niya ang anak ko at umiiyak na sinabi rito na ako ay isang selosang halimaw na nagnakaw sa kanya pagkasilang, na nagwasak sa kanilang pamilya. Ang anak ko, ang aking pinakamamahal, ay itinakwil ako kaagad at tumakbo sa mga bisig niya. Pinalayas ako ng mga magulang ko sa bahay. Ang tsismis at paghuhusga ng mga kapitbahay ang naging personal kong impyerno. Nang magmulat muli ang mga mata ko, bumalik ako sa araw na ipinanganak ang kapatid ko. Ang katok sa pintuan ko sa madaling araw ay gumising sa akin na pinagpapawisan ng malamig. Ito na, sa nakaraang buhay ko. Ito ang eksaktong sandali kung kailan kumatok sa pintuan namin ang doktor ng klinika, ginising ang buong kapitbahayan. Iniabot niya sa akin ang sanggol sa harap ng lahat, sinisisi ako bilang isang iresponsableng ina. Kalaunan ko lang nalaman na ang sanggol ay sa kapatid ko. Nakiusap sa akin ang mga magulang ko na panatilihin ang bata, dahil wala naman akong planong magpakasal. Pumayag ako, sa kabila ng lahat. Pinagsisihan ko iyon sa bawat hibla ng aking pagkatao. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa nakakaintrigang kuwentong ito. Nang marinig kong muli ang tunog na iyon, isang kuryente ang dumaan sa akin. Bumangon ako sa kama at binuksan ang pintuan, nakita ang parehong pamilyar na mukha. Andrea, simula ng doktor, na ang boses ay puno ng paghamak. Hindi mo maaaring basta na lang magkaanak at iwanan, ilegal iyan. Gising na ang mga kapitbahay, iniunat ang leeg mula sa kanilang mga pintuan para panuurin ang drama. Tinitigan ko siya ng isang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay tinanggal ko ang aking tsinelas at ipinukpok sa kanyang mukha ng buong lakas. Lintik na buwitre, sigaw ko, pinupukpok siya ng paulit-ulit. Paano ka naglakas loob na magpakita sa pintuan ko dala ang panlolokong ito? Wala nga akong nobyo, lalo na't isang sanggol. Nakakita ka na ba ng babaeng kapapanganak lang na pumupukpok, ng ganito kalakas? Galit akong nagkumpas sa aking katawan, parang kapapanganak ko lang. Ang aking matinding pag-atake ay nag-iwan sa doktor na tuliro at hindi makapagsalita. Si Aling Nena mula sa kabilang bahay ang unang nagsalita. May tama siya, si Andrea ay nagtatrabaho araw-araw. Hindi ko siya nakita na may tiyan ng buntis. Oo, sigurado kang may mali kang tao. Teka, kilala ko iyan. Hindi ba iyan ang doktor mula sa kaduda-dudang klinika sa kanto? Inilagay ko ang mga kamay ko sa aking baywang, ang tsinelas ay nakataas pa rin. Matandang sarlatan, nagpapatakbo ka ng isang palihim na klinika at ngayon sinusubukan mong isisi sa akin ang isang sanggol? Ito na. Tatawagan ko ang pulis. Ang salitang pulis ay nagdulot ng gulat sa kanya. Hindi ako magsasampa ng kaso para sa pag-atake. Hinawakan ko ang isang buwig ng kanyang buhok, inihila ang kanyang ulo pabalik. Ay, hindi ka magsasampa ng kaso? Sayang, dahil hindi kita hahayaan makatakas. Inilabas ko ang telepono ko at nag-dial. Hello 911, gusto kong mag-ulat ng kaso ng baby trafficking? Huwag kang maglakas loob na sabihin iyan, sigaw niya. Mas mabuti kung may magandang kuwento ka sa pulis, bulong ko. Kung hindi, isinusumpa ko sa Diyos na susunugin ko ang maliit mong klinika hanggang sa maging abo. Binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon at inilalabas ko ang bawat galit at kawalan ng katarungan mula sa nakaraang buhay ko. Nang dumating ang pulis, nakakita sila ng kakaibang eksena, isang doktor na may hawak na bagong panganak na sanggol na nakabalot, na may pasa at namamaga ang mukha. At ako, nakapajama, na may hawak na tsinelas bilang sandata. Nagtipon ang mga kapitbahay, nagbubulungan ng haka-haka. Tiningnan ng mga pulis ang sanggol na sariwa pa, na nakakabit pa ang umbilical cord, at ang doktor. Sige, ano ang nangyayari dito? Simulan ninyo ang pagsasalita, siya lang, bulong niya. Ang pasyente ay nag-iwan ng address at pangalan na ito. Inilabas niya ang isang medical file mula sa kanyang bulsa at kinuha iyon ng isang pulis. Ang address ay akin nga at ang papangalan sa file ay Andrea Garcia.
Ikinlus ko ang mga braso ko. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi niya. May gumamit ng pangalan ko para magkaanak at ngayon sinusubukan niyang ipabayad sa akin. Sakto nang matapos akong magsalita, ang mga magulang ko na nagtatago sa loob ay lumabas. Andrea, simula ng nanay ko na may nagmamakaawa na boses. Dahil wala ka namang planong magpakasal, bakit hindi mo nalang ampunin? Seryoso ka ba, nanay? Hindi ko aampunin ang isang bata na basta na lang lumitaw. Wala tayong ideya kung sino ang mga magulang niya. Paano kung adik sila, namamana ang mga ganoong bagay? Gusto mo ba na palakihin ko yan, maliit na halimaw na walang utang na loob? Nanahimik ang mga magulang ko. Ang mukha ng doktor ay kumunot sa galit. Itinulak niya sa akin ang sanggol sa mga braso. Ito ang problema ng pamilya ninyo, tapos na ako. Pwede mong sabihin kay Bea na palakihin ang sarili niyang anak. Kung alam ko lang na napakawalang saysay ninyo, hindi na sana ako pumunta. Isang kolektibong pag-ungol ang naglakbay sa karamihan. Lumabas ang sekreto. Ang sanggol ay sa kapatid ko. Bey, sinungaling. Sigaw ko, itinulak pabalik ang sanggol sa kanya. Una sinasabi mong akin, ngayon sinasabi mong kay Bea. Nasaan ang iyong patunay? Wala kang patunay. Gusto mo lang ipasa sa amin ang sanggol na ito? Opisyal, sinasabi ko sa inyo, nag-traffic ng sanggol ang lalaking ito. Mas lumakas ang ingay sa labas. Ang mga boses ay nagpapatong-patong sa mga alon ng kawalan ng paniniwala. Ang hangin ng umaga ay makapal sa mga bulungan at hinala, lahat ay dumadagan sa akin na parang mabigat na bigat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad sa nakaraang buhay ko, hindi ako ang biktima. Ako ang may hawak ng mga baraha. Ang pulis na may hawak ng file ay nagbasa ng mga pahina, nakakunot ang noo. Ang patient record ay nakasaad Elena Garcia. Ngunit ang babaeng ito, tumango siya sa akin, ay hindi mukhang kapapanganak lang. Sigurado ka ba talaga, doktor? Namula ang mukha ng lalaki sa ilalim ng pamamaga na iniwan ng aking tsinelas. Kinakabahan siyang gumalaw, tinitingnan ako, ang mga kapitbahay, at ang mga pulis, sumunod lang ako sa protocol. Ang ina ay nagbigay ng address na ito, iyon lang. Ipinanganak ang bata kahapon, kailangan ko siyang ilagay sa isang responsableng partido, at iyon ay ang mismong ina, hindi isang estranghero, sagot ko. Kaya maliban kung kaya mong ipakita siya ngayon, ang buong sitwasyon na ito ay amoy panluloko. Si Aling Nena, pagpalain ng kanyang matalas na dila, ay muling sumingit. Ang apo ko ay ipinanganak sa totoong ospital, hindi sa isa sa mga kaduda-dudang klinikang iyan. Ang nurse ay nanatili ng ilang oras na nagpapaliwanag ng lahat. Ngunit ikaw, kumatok ka ng may dalang sanggol sa gitna ng gabi? Sino ang gumagawa niyan? Kumalat ang bulungan ng pagsang-ayon sa mga kapitbahay, ang noo ng doktor ay kumikinang sa pawis. Sa wakas ay nagsalita ang tatay ko, ang kanyang boses ay nanginginig. Siguro si Bea, siguro nagkamali siya, dapat tayong tumulong, dapat manatiling buo ang pamilya, tatay. Pinutol ko siya. Bawat ugat sa katawan ko ay nag-aapoy sa galit. Pamilya, nasaan si Bea nang siya ay tumakas at ginamit ang pangalan ko para itago ang kanyang mga bakas? Nasaan siya nang iwan niya ang sanggol na ito sa isang walang konsensiyang klinika? At kayong dalawa, gusto ninyo na linisin ko muli ang kanyang gulo, tulad ng dati? Ngayon, hindi. Tumanggi ako. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis, kinuha ng isa sa kanila ang sanggol mula sa mga braso ng doktor, kinakalong ang bagong panganak na may nakakagulat na delikadeza. Dadalin namin ang bata sa Child Protective Services hanggang matunton ang ina. Sir, bumaling siya sa doktor, kailangan mong sumama sa amin para sa pagtatanong. Mukhang posible itong kaso ng identity fraud at negligence. Hindi, daing ng doktor. Hindi ko ito kasalanan. Si Bea Garcia iyon. Siya ang pumirma sa mga papel. Siya ang nagbigay ng address na ito. Ilagay mo na lang iyan sa istasyon, sigaw ng pulis. Ikinadena nila siya mismo sa pasilyo. Sumabog ang pulutong sa mga pag-ungol at mahihinang bulungan. Naglabas ng mahinang iyak ang sanggol, ang maliliit na kamao nito ay kumakaway sa hangin. Sa maikling at masakit na sandali, kumirot ang dibdib ko. Pinalaki ko na siya noon. Pinakain ko siya. Sinuotan, nagpuyat sa lagnat, ipinagdiwang ang kanyang unang mga hakbang, at niyakap siya nang umiyak siya. Sa nakaraang buhay ko, inilaan ko ang bawat gramo ng pagmamahal sa kanya para lang itakwil at duraan ako sa mukha.
Ngayon, narito siya muli na may isang araw pa lang, inosente at walang magawa. Ikinuyom ko ang aking mga kamao, pinipilit ang sarili kong lumayo. Hindi na ito ang aking pasanin. Dinala ng mga pulis ang doktor at ang sanggol sa hagdanan, nag-iwan ng katahimikan, bumaling sa akin ang mga kapitbahay ko. Ang kanilang mga mukha ay halo-halo ng simpatya at kuryosidad. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang tanga. Itinaas ko ang aking baba. Nakita ninyong lahat kung ano ang nangyari. May sumubok na gamitin ako bilang scapegoat. Naway maging babala ito. Sa susunod, sino man sa inyo ay maaaring mangyari. Binigyan ako ni Aling Nena ng matatag na tango ng pag-apruba, ang ningning sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang bahagyang lasa ng pagpapatunay. Nang umalis ang sasakyan ng pulis, hinila ako ng mga magulang ko pabalik sa loob. Isinara ng nanay ko ang pinto na nanginginig ang mga kamay. Andrea, bakit mo sinabi ang lahat ng iyon? Bakit ka gumawa ng ganoong eksena? Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang ginawa mo? Mapait akong tumawa. Ako ang gumawa ng problema? Si Bea ang tumakas at iniwan ang sanggol sa atin. At handa kang ipasa yon sa akin muli, hindi ba? Tulad ng dati, yumuko ang tatay ko. Karamihan ay dugo, ang pamilya ay dapat manatiling buo. Pamilya, ang salita ay parang lason sa dila ko. Nasaan ang katapatan ng pamilya na iyan nang nagmakaawa kayo sa akin na palakihin siya ng mag-isa? Nasaan iyan nang bumalik si Bea pagkatapos ng ilang taon at inagaw siya mula sa aking mga bisig habang kayong lahat ay nagpapalakpakan sa kanya? Iyan ba ang tawag ninyong pamilya? Hindi, tawag ninyo diyan ay kaginhawaan. Ginagamit ninyo ako dahil dalaga ako, dahil wala akong sinuman na magtatanggol sa akin, ngunit hindi ko na muling ipamumuhay ang buhay na iyon. Tumiigas ang mukha ng nanay ko, ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang manipis na linya. Sa tingin mo ay may maniniwala sa iyo? Sa tingin mo ay kakampi ang mga tao sa iyo kapag bumalik si Bea na may sarili niyang kuwento? Makasarili ka, Andrea. Palagi ka nang makasarili. Tinitigan ko siya. Ang pagkaunawa ay dumating na parang yelo na kumakalat sa aking mga ugat, wala nang nagbago. Hindi sila natuto sa buhay na ito, tulad sa nakaraan, hindi ako poprotektahan ng mga magulang ko. Sige, hayaan nilang isipin akong makasarili. Sa pagkakataong ito, mamumuhay ako para sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw, umalingaw-ngaw ang tsismis sa kapitbahayan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kaduda-dudang doktor, sa sanggol, at sa pangalan ni Bea Garcia. Ang reputasyon ng kapatid ko, na dating nagniningning sa huwad na alindog, ay nagsimulang mamantsahan. Nagbubulungan ang mga tao na siya ay lihim na nabuntis, na inabandona niya ang kanyang sarili anak, na ibinintang niya sa akin. Hindi ko yon itinanggi. Sa katunayan, kapag may nagtanong, malinaw akong nagsasalita. Oo, ang doktor mismo ang umamin sa harap ng pulis, si Bea yon, ang buto ay naitanim. Sa nakaraang buhay ko, ang tsismis ang aking berdugo. Ngayon, ito ang aking kalasag. Ang mga araw ay naging linggo. Ang kapatid ko ay hindi pa rin bumalik, ngunit alam kong babalik siya. Palagi niya iyong ginagawa, bumabalik na may huwad na luha at designer na damit, naghihintay ng kapatawaran at pagsamba. Ngunit sa pagkakataong ito, babalik siya sa isang larangan ng digmaan na laso na laban sa kanya. Samantala, nagsimula akong magplano. Kung binigyan ako ng tadhana ng isa pang pagkakataon, hindi ko ito sasayangin. Bubuo ako ng isang buhay na hindi makukuha sa akin. Isang karera, ipon, mga kaalyado, kalayaan. Hindi ko ikakadena ang aking kinabukasan sa isang bata na balang araw ay duduraan ako sa mukha. Gayunpaman, sa ilang gabi ay nagpupuyat ako, binabagabag ng mga alaala ng kanyang tawa, ng kanyang maliit na kamay na kumapit sa akin, ng paraan kung paano niya ako tawaging nanay. Kumirot ang puso ko, ngunit pinaalala ko sa sarili ko ang katapusan. Pinili niya si Bea, hindi ako. Itinakwil niya ako ng walang pag-aatubili, ang pag-ibig. Nalaman ko ng huli na, hindi kayang talunin ang pagtataksil. Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo muna. Isang umaga, pumasok ako sa opisina kung saan ako nagtatrabaho bilang assistant at naramdaman ko ang bigat ng bago kong buhay na bumalot sa akin. Sinalubong ako ng mga kasamahan ko gaya ng dati, hindi alam na dala-dala ko ang mga alaala ng isa pang buhay. Magalang akong ngumiti, nag-iisip na ng ilang hakbang pasulong. Sa nakaraang buhay ko, naging masunurin ako, masipag, hindi kapansin-pansin. Yumuko ako,
inilaan ang sarili ko sa anak ko at pinagwalang bahala ang mga oportunidad. Nang bumalik si Bea kasama ang kanyang mayamang asawa, naging walang magawa ako, walang pera, walang depensa. Hindi na. Ngayon, tatayo ako, at kapag sa wakas ay bumalik si Bea, tulad ng alam kong gagawin niya, magiging handa ako. Ang mga linggo ay naging buwan, at sa wakas ay dumating ang araw. Bumalik ako mula sa trabaho isang gabi, nakita ang isang eleganteng itim na kotse na nakaparada sa harap ng gusali. Ang kinang nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kalye, at sa tabi nito ay isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit at isang mabigat na gintong kuwintas na kumikinang sa kanyang leeg. Sumakit ang tiyan ko nang makilala ko siya. Nakayakap sa kanyang braso si Bea. Nakabalot siya sa seda. Ang kanyang mukha ay pininturahan ng huwad na inosensya. Ang luha ng buwaya ay umaagos na sa kanyang mga mata, at sa isa pa niyang braso, tulungan ako ng Diyos. Naroon ang parehong bata, ang aking anak mula sa ibang buhay, ang paningin sa kanya ay nagpahinga lang sa akin. Ilang buwan pa lang siya, ang kanyang bilog na pisngi ay namumula sa hangin ng gabi. Ang kanyang maliliit na mata ay kumukurap sa akin, walang alam, walang sugat ng pagtataksil. Andrea, sigaw ni Bea na may pagdadrama, tumatakbo papunta sa akin. Paano mo nagawang iwanan ang sarili mong laman at dugo? Kailangan ng bata na ito ang kanyang ina. Ang mga kapitbahay, na palaging sabik sa palabas, ay nagsimulang magtipon, ang kanilang mga mata ay nagpapalit-palit sa pagitan namin. Ang mga bulungan ay umaalingaw-ngaw na parang mga putakti, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako natinag. Itinaas ko ang aking baba at tinitigan siya ng diretsyo sa mata. Ang anak ko, nakakatawa yan, Bea. Dahil alam na ng lahat dito ang totoo, iyan ay ang iyong sanggol. Isang nakakagulat na katahimikan ang bumagsak sa karamihan, at sa gayoy nagsimula ang digmaan. Nagtapon ang ilaw ng kalye ng isang manipis na pilak na bar sa hood ng itim na kotse. Si Bea ay sumandal dito na parang isang modelo sa isang showroom na ang mga mata ay kumikinang sa pinraktis na kalungkutan. Ang lalaking nasa tabi niya ay inayos ang gintong kuwintas sa kanyang leeg at tiningnan ako na parang isang mamimili na nagsisiyasat ng isang produkto. Sa kanyang mga braso, gumalaw ang sanggol at gumawa ng isang maliit na tunog, isang iyak ng kuting na tumagos sa aking dibdib. Ang mga kapitbahay ay lumabas mula sa kanilang mga pintuan, nagkalat ang kanilang mga tsinelas, na nakakrus ang mga braso sa kanilang mga bata. May nagbulungan na siya ang mayamang lalaki mula sa bagong tore sa tabi ng ilog. Ang isa pa ay nagsabi na siya ang nagmamay-ari ng isang nightclub. Ang isa pa ay nagsabi na pareho. Umikot ang mga ulo. Itinaas ang mga telepono, hinayaan ko silang mag-record. Sa nakaraang buhay ko, ang sikreto ang aking kaaway. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ang aking saksi. Andrea, sabi ni Bea, pinahahaba ang pangalan ko na parang isang laso. Sa wakas, kailangan nating mag-usap tungkol sa ginawa mo. Pinanatili ko ang aking mga kamay sa aking tagiliran at hindi ako humakbang, kahit isang pulgada, ang sanggol ang gravity sa kanyang pose, ang pang-akit na inaasahan niyang magpapatinag sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi. Ang ginawa ko ay tumawag sa pulis, sabi ko. Nang subukan ng isang klinika na pilitin akong tanggapin ang anak ng isang estranghero, siguro ay naaalala ninyo. Naaalala iyan ng lahat dito. Ang kanyang mga pilikmata ay kumurap. Ang sanggol, sabi niya, mas malakas para marinig ng pulutong, ay dinala lang sa istasyon dahil inatake mo ang doktor. Gumawa ka ng gulo at naguluhan ang mga pulis. Nagkaroon ng pagkakamali sa isang file, ngunit malinaw na ang lahat ngayon. Ang anak ko ay nasa bahay na kasama ang kanyang pamilya. Inilagay ng lalaking nakasuot ng suit ang kanyang kamay sa likod niya na may maingat na pagdidiin, na parang pinoposes siya para sa isang litrato. Nasa amin na siya ngayon, sabi niya sa akin. Ngumiti siya nang walang pinapakitang ngipin. Iyon lang ang mahalaga, may kapangyarihan ang mga pangalan. Gusto ko ang kanya, kaya tiningnan ko ang gintong kuwintas, ang mukha ng relo, ang mga sapatos at nagtanong na parang alam ko na, Ginoong Marco? Ang bahagyang paghinto, pagkatapos ay lumapad ang ngiti. Marco Lopez, sabi niya, oo. At ikaw si Andrea Garcia, ang babae na sumubok na iwanan ang sanggol ng kanyang sarili kapatid. Ang ilang kapitbahay ay sumipol, ang ilan ay nagulat, si Aling Nena ay pinutol silang lahat na may pagsinghal. Nakita namin ang pulis na dinala ang doktor na nakaposas, sabi niya. Nakita rin namin ang file na may pangalan ni Elena at narinig namin siyang nagsasabi na ang ina ay si Bea.
Kaya maliban kung nagpalit ng ina ang sanggol papunta sa istasyon, punong-puno kayong dalawa ng usok. Nagkalat ang tawa na nagpakalma sa tensyon. Sumimangot si Bea. Dumulas ang mga mata ni Ginoong Marco sa mga telepono, muling nagkalkula. Pagkatapos ay nilambot niya ang kanyang boses. Walang gustong magkagulo, sabi niya. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa bata. May sakit ang asawa ko. Wala siya sa kanyang tamang pag-iisip, nagkamali siya. Nandito kami para ayusin ang pamilya. Asawa. Ang salita ay nanatili sa hangin. Hindi yon kinorek ni Bea. Isang alon ang dumaan sa pulutong. Mararamdaman mo ang mapa na nabubuo sa isang dosenang ulo. Kung kasal sila, magiging tagapagmana ang sanggol ng isang lalaki na may ganoong kotse. Kung hindi, ang asawa ay isang takip. Anuman ang mangyari, ang palabas ay sinasadya. Pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Kung gusto ninyo ang pinakamabuti para sa bata, sabi ko, dapat sana ay nakipagtulungan kayo sa Child Protective Services sa halip na gumawa ng palabas sa pintuan ko. Panalo kayo, magsimula kayo sa pagsasabi ng totoo. Humingi sa klinika ng mga admission record. Humingi sa mga pulis ng kanilang ulat at kung muli ninyong gagamitin ang pangalan ko sa anumang forma, magsasampa ako ng restraining order at mananalo. Nanginginig ang ibabang labi ni Bea. Paano ka naging napakawalang puso? Tanong niya. Sabi ni nanay, palagi mo na akong kinamumuhian, ngunit halimaw ito. Sanggol ito. Walang puso ay iwanan ng isang bagong panganak at ipadala siya sa pintuan ko, sabi ko. Walang puso ay gamitin ang buhay ko bilang basurahan para sa iyong mga desisyon. Hindi ko iyon tatanggapin, ngayon, o kailanman. Palakihin mo ang anak mo o hindi, ngunit ilayo mo ang pangalan ko sa bagay na ito. Ang salitang kailanman ay umalingaw-ngaw, at hinayaan ko iyon. Ang pagbukas ng loob ay mag-iiwan sana ng siwang sa pintuan para sa pag-asa. Ang bagong Andrea ay walang iniwan. Lumapit si Ginoong Marco ng kaunti pa, nakabuka ang kanyang mga palad. Ayaw naming sangkot ang estado, sabi niya sa mahinang boses. Para sa akin, para sa bawat mikropono sa loob ng 10 talampakan. Iyan ay isang trahedya para sa isang maliit na bata. Ang pamilya ay dapat na magresolba ng mga problema ng pamilya. Kung pipirma ka ng isang simpleng affidavit na nagsasaad na wala kang anumang karapatan o interes, lahat tayo ay makapagpapatuloy. Bilang kapalit, masisiguro kung maaalagaan ng mabuti ang iyong mga magulang. Isang mas magandang apartment, isang allowance, wala ng tsismis, kapayapaan. Nandyan na sa wakas ang presyo. Sa kabilang buhay ko, narinig ko sana ang salitang kapayapaan at natunaw. Ngunit sa pagkakataong ito, sinuri ko ang alok na parang isang karpintero na sumusukat ng isang piraso ng bulok na kahoy. Gusto mo bang isuko ko ang isang bagay na wala ako? Sabi ko. Mas gusto mo bang makuha ang papel na iyon, kung sakaling may magtanong kung paano napunta ang sanggol na ito mula sa isang palihim na klinika sa isang penthouse? Hindi, Ginoong Marco, kung gusto mo ng dokumento, kausapin mo ang abogado ko. Abogado, ulit ni Bea at tumawa ng medyo malakas. Kailan ka pa nagkaroon ng abogado? Mula sa araw na ginamit mo ang pangalan ko para gumawa ng pandaraya, sabi ko, at iminumungkahi kong kumuha ka rin ng isang tunay na abogado. Tinalikuran ko sila at pumasok sa loob. Ang pintuan ay sumara na may pagputok ng mga bulungan, naghihintay ang nanay ko sa pasilyo na may mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang cardigan. Ipinahiya mo ang kapatid mo, bulong niya. Dalawa lang kayo. Bakit hindi ka maging mabait? Alam mo ba kung gaano siya kasensitibo? Sinusubukan kang tulungan ni Ginoong Marco. Sensitibo, sabi ko, iyan ba ang salita? Ngayon, hindi na tayo magkakaroon ng kanilang sirko sa buhay ko kailanman. Kung hindi ka tutulong, sabi ng tatay ko mula sa kusina, hindi ka welcome dito, hindi niya ako tiningnan sa mata. Kung ganoon, sabi ko at pumasok sa kwarto ko. Nilak ko ang pinto. Pagkatapos ay umupo ako sa gilid ng kama at hinayaan ang panginginig na dumaan sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa bigat ng lumang timeline, na dumadagan laban sa bagong ito, na parang isang multo na sumusubok na dumaan sa isang pinto. Noong nakaraan, ang gabing ito ang simula ng maraming taon ng sakripisyo, mga bote, mga kuna, lagnat, sa gabi, lahat. Noong nakaraan, binuksan ko ang aking mga bisig at tinawag itong pag-ibig. Noong nakaraan, ipinagkamali ko ang pag-ibig sa isang gawain. Huminga ako hanggang sa bumagal ang pulso ko.
Pagkatapos ay inilabas ko ang aking notebook at sumulat ng isang listahan. Sa papel, mukha itong malamig. Sa aking dibdib, pakiramdam ko ay awa. Tawagan si Attorney Robles sa umaga. Humingi ng kopya ng ulat ng insidente ng pulis. Humingi ng admission number ng Child Protective Services at pangalan ng nakatalagang social worker. Gumawa ng liham sa klinika na humihingi ng pagpapanatili ng mga record at security footage. Mag-install ng camera sa pintuan. Magsimula ng savings envelope na may label, emergency. I-update ang resume. Humingi ng mas maraming oras, humingi ng training stipend. Humingi ng petsa ng performance review. I-document ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Bea at Marco. Huwag hawakan ang sanggol. Huwag mag-isa kasama sila. I-record ang lahat. Natulog ako na may notebook sa ilalim ng unan. Kinabukasan, tinawagan ko si Attorney Robles. Sa oras ng kanyang tanghalian, naalala niya ang pangalan ko mula sa maikling konsultasyon na ginawa ko noong linggo ng insidente sa klinika. Sinabi ko sa kanya na muling lumitaw si Bea kasama ang isang lalaki na nagpakilalang Marco Lopez at kasama ang sanggol. Sinabi ko sa kanya na hiniling niya sa akin na pumirma ng isang affidavit na nagsasaad na wala akong anumang karapatan. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ng isang rehistradong liham at isang plano. Dalawang bagay, sabi niya. Una, huwag kang pumirma ng anuman, naiintindihan mo na iyan. Pangalawa, kailangan mong unahan ang naratibo. Ang mga taong tulad ni Ginoong Lopez ay namumuhunan sa hitsura. Kung naniniwala siyang banta ka sa kanya, susubukan niyang siraan ka. Magpapadala kami ng abiso sa klinika at sa opisina ni Ginoong Lopez, hinihingi ang pagpapanatili ng lahat ng record na may kaugnayan sa kapanganakan. Ipaalam din namin sa Child Protective Services na biktima ka ng identity fraud na may kaugnayan sa kaso. Sa ganoong paraan, kung may mangyari, titingnan ka na nila bilang saksi, hindi bilang suspect. At ang mga magulang ko. Tanong ko, sasabihin nila ang anumang gusto ni Bea. Tahimik si Attorney Robles sandali, pagkatapos ay sinabi ang alam ko na. Hindi mo sila kontrolado, protektahan mo ang sarili mo at idokumento. Nagsumite kami ng mga liham ng gabing iyon. Pakiramdam ko ay naglalagay ng mga sandbag bago ang isang bagyo. Makalipas ang 3 araw, umuwi ako at nakakita ng isang gift bag sa aking doormat. Ang tissue paper ay mapusyaw na asul. Sa loob ay may mga resibo para sa gatas na nakaimprenta ang pangalan ko sa account ng tindahan at isang tala na may bilog, pambatang sulat. Salamat sa pagtulong sa sanggol, huwag kang masyadong matigas ang ulo, kinuna ng aking door camera ang paghahatid. Ang mukha ni Bea ay nakatagilid ng sapat para maging maganda sa screen, alam niya kung ano ang ginagawa niya. Kung ilalagay niya ako malapit sa gatas at diaper sa isip ng publiko, isang araw ay masasabi niya na palagi akong kasali, na nakatulong ako, na naging ina ako. Ipinadala ko ang clip kay Attorney Robles at kay Aling Nena para lang sa kasiyahan. Pagkatapos ay inilagay ko ang mga resibo sa isang plastic sleeve at nilagyan ng label na ebidensya ng pag-set up. Kinabukasan, nag-organisa si Bea ng baby shower sa apartment ng aming mga magulang. Nag-post siya ng larawan na may kulay rosas na lobo at nagniningning na mga titik na nagsasabing welcome home sa dingding. Ang sanggol ay nasa kanyang balakang at ang gintong kuwintas ay kumikinang sa kanyang balikat. Ang nanay ko ay nasa tabi niya, nagniningning. Ang caption ay nagsasabing, hindi nakapunta ang kapatid ko rito, ngunit pinatawad namin siya. Ang pamilya ay laging nagpapatawad. Ang mga komento ay isang apoy. Hindi ako sumagot. Naghugas ako ng pinggan, tumawag sa numero ng Child Protective Services, at hiniling ang social worker mula sa file. Isang babae ang sumagot sa pangalawang ring at nagpakilala bilang Miss Reyes. Ang kanyang boses ay may matatag na ritmo ng isang taong nakaranas ng masyadong maraming bagyo at natutong manatili sa kurso. Ikaw ay nakalista bilang nagreklamo para sa problema sa pagkakakilanlan, sabi niya nang makita niya ang file. Ibinigay namin ang sanggol sa ina matapos siyang magbigay ng tugmang DNA, nagkaroon din kami ng home visit. Ang mga kondisyon ng pamumuhay ay kasiya siya. Kasiya siya. Ulit ko, kasama ba dyan ang isang lalaki na maaaring asawa niya o hindi, na nag-aalok ng pera para patahimikin ang isang saksi? Huminga ng malalim si Miss Reyes sa kabilang linya. Ma'am, kung mayroon kayong dokumentasyon, mangyaring ipadala. Ipinadala ko ang video ng alok ni Marco. Ipinadala ko ang recorded na pag-uusap sa kalye. Ipinadala ko ang clip ng gift bag. Kinumpirma ni Miss Reyes ang pagtanggap at sinabi ang mga salitang mahalaga,
ilalagay namin iyan sa file. Samantala, sa trabaho, humingi ako ng mas maraming responsibilidad. Ang aking manager ay kumurap na parang hindi niya inaasahan ang anumang inisyatiba mula sa tahimik na babae sa ikatlong cubicle. Nagsumite ako ng isang maikling proposal na isinulat ko noong nakaraang gabi. Paano pabilisin ang admission? Paano bigyang prioridad ang mga tawag? Paano bawasan ang mga pagkakamali? Tiningnan niya iyon. Pagkatapos ay tumingala siya ng nagulat. Ikaw ang sumulat nito, sabi niya. Oo, sabi ko, sinubukan namin ang isang katulad na bagay noong nakaraang taon. Wala kaming sapat na tauhan para hawakan iyon. Kaya kung hawakan iyan, sabi ko, bigyan mo ako ng 3 linggo. Kung hindi bumuti ang mga sukatan, babalik tayo. Binigyan niya ako ng 2 linggo. Sa loob ng 10 araw, bumaba ng 1/4 ang waiting time sa queue at kalahati ang error rate. Tinanong niya ako kung paano ko iyon ginawa. Ginawa ko iyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa isang bagay na kaya kong kontrolin. Noong Biyernes, binigyan niya ako ng maliit na raise at isang bagong titulo na may salitang leader. Hindi iyon marami, iyon ay ang lahat. Nagbukas ako ng isang bagong account sa isang credit union at nilagyan ng label na malinis na paglabas. Hinayaan ko ang numero na lumago tulad ng pinapabayaan ang tinapay na lumago, na may pasensya at pananampalataya. Napansin iyon ni Bea. Siyempre, ang mga taong tulad ni Bea ay nagnanakaw ng enerhiya na wala sa kanila. Sumulpot siya sa lobby ng aking opisina, isang Martes na may stroller at isang mahinang ngiti. Tinawagan ako ng receptionist sa aking desk. Bumaba ako, binuksan ang aking phone recorder, at pumasok sa marmol na liwanag. Hindi tayo dapat mag-away, sabi niya bago ako makapagsalita. Napaka-terrible ko, natakot ako, hindi ko alam ang gagawin. Pumunta ako sa klinika na dala ang pangalan mo, dahil nagpanik ako. Aayusin ko iyan, ngunit kailangan mo akong tulungan. Paano? Tanong ko, itinulak niya ng bahagya ang stroller, 1 kilos na sinanay para magmukhang ina. Patuloy silang nagtatanong tungkol sa ama, sabi niya. Patuloy silang nagsasabi na kailangan kong isama siya sa isang bagay, ngunit komplikado iyon, alam mo, masisira ang lahat. Kung pipirma ka ng isang pahayag na nagsasabing ikaw ang pasyente at nagkaroon ng pagkakamali sa isang file, kung gayon maaayos ko yan nang hindi kinakaladkad ang sinuman. Walang sinuman ay nangangahulugang si Marco o nangangahulugang isang ganap na ibang lalaki. Sa salita ng kanyang mga salita ay may isang maliit na blanko na espasyo. Inilagay ko ang aking daliri dito. Sino ang ama? Tanong ko. Hindi siya kumurap. Si Marco, sabi niya agad. Kung gayon isama mo siya, sabi ko. Hindi niya kaya, sabi niya, masyadong mabilis, dahil sa ilang legal na issue sa kanyang negosyo. Nakakabagot. Mas madali kung sasabihin mo lang na ikaw ang pumunta sa klinika at pagkatapos ay nagbago ang isip mo at naguluhan ang doktor nang subukan niyang ibalik ang sanggol. Papel lang iyan. Ako ang bahala sa iba. Ako ang bahala sa iyo. Nandyan na naman ang lumang script, pinakintab at pamilyar. Ako ang bahala sa iyo, tulad ng may-ari. Ang sagot ko ay isang mabagal na paghinga. Hindi, naging patag ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba ay mas mahusay ka sa akin? Sabi niya na may boses na parang bulong at kutsilyo. Sa tingin mo ba dahil nakipagkaibigan ka sa babaeng iyon sa kabilang bahay at binigyan ka ng maliit na raise, maaari kang magkunwari na ikaw ay isang bagay. Sa tingin ko ay sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ako, sabi ko, at ang hindi ko ay ang iyong basurahan. Hinawakan niya ang braso ko. Umurong ako, gumulong ang stroller ng 1 pulgada at tumama sa aking shin, ni-record ng telepono sa bulsa ko ang lahat, pati na ang maliit, pangit na paraan niya sinabi ang sumunod na pangungusap, pagsisisihan mo ito? Hindi ko iyon ginawa. Umakyat ako at tinapos ang shift ko. Nang bumaba ako, sinabi sa akin ng seguridad na bumalik ang babae na umiyak, sinasabing sinunggaban ko siya, nilingon, at sinubukang agawin ang kanyang anak. Hiniling nila sa akin na maghintay habang sinusuri nila ang mga kamera sa lobby, naghintay ako. Ang footage ay nagpakita kung ano ang eksaktong nangyari. Sumulat ang seguridad ng isang tala at nagprint ng isang still image para sa akin na itago. Inihain ko yun kay Miss Reyes at kay Attorney Robles. Tuwing susubukan ni Bea na maglagay ng bitag, nahuhulog siya mismo rito, sinubukan ng klinika na makalusot. Ang kanilang abogado ay nagpadala ng isang liham na nagsasabing ang admission file ay binago ng isang hindi kilalang partido at na sila ay lubos na nakikipagtulungan sa investigasyon. Hindi sila naglakip ng mga record.
Sabi nila ay patay ang kanilang mga kamera ng linggong iyon para sa maintenance. Sabi nila ang mga bagay na ito na parang mga panalangin. Nagpadala si Attorney Robles ng subpoena. Hindi na nagsalita ang klinika pagkatapos nito. Sa mga gabi, umupo ako sa aking maliit na mesa at inuri ang mga papel sa mga folder. Nilagyan ko ng label ang bawat isa: Police, Child Protective Services, Klinika, Trabaho, Mga Magulang, Bea, Marco. Nagprint ako ng mga screenshot, nagsulat ng mga petsa sa mga sulok. Mukha itong masikap, ngunit ito ay isang baluti. Pagkatapos, isang gabi, isang nurse ang kumatok sa aking pintuan, matangkad siya at pagod at nakasuot ng isang coat na nakakita na ng masyadong maraming shift. Nang buksan ko ang pinto, sabi niya, "Ikaw ba si Andrea Garcia?" "Oo," sabi ko. Tumingin siya sa pasilyo at muli. "Pwede ba kitang kausapin?" tanong niya. Mabilis lang ako. Pinapasok ko siya at binigyan ng tubig. Nananatili siya na hawak ang baso sa magkabilang kamay at nagsalita na parang tao sa tao, hindi parang saksi sa pader. "Nagtatrabaho ako ng gabing iyon," sabi niya sa klinika. "Ayoko sa lugar na iyon. Sinusubukan kong umalis. Ayoko sa ginawa nila sa'yo. Sinabi sa akin ng doktor na ilagay ang pangalan mo dahil iginiit ng ina at dahil gusto niya ng isang panloloko na magtatagal ng sapat para mailabas ang sanggol sa pasilidad. Sinabi niya na para protektahan ang isang mayayamang kliyente. Binayaran niya ako ng cash para manahimik. Kinuha ko ang cash. Hindi ako nanahimik. Gumawa ako ng mga kopya ng admission record at ng wristband bago niya iyon sirain. Isinlaid niya sa akin ang isang sobre sa mesa. Sa loob ay isang litrato ng isang punit na wristband tag. Nagpakita iyon ng petsa, baby code, kasarian, at ang linya ng ina. Ang linya ng ina ay nakasaad, Bea S. Ang linya ng ama ay nakasaad na hindi alam. Sa ilalim ng tag ay isang sticky note na may numero ng telepono at isang pangalan, nakasaad AF. Sa ilalim niyon, isang pangalawang numero at isang pangalan. Nakasaad na, Marco Legal. Tumingin ako, "Bakit ka nandito?" tanong ko. "Dahil nakita ko ang sanggol sa follow-up check-up," sabi ng nurse at ngumiti sa akin ng buong mukha na parang pagsikat ng araw. "Dahil may anak din ako. Dahil gusto kong magawang tingnan siya at sabihing gumawa ako ng tama. Ilayo mo ang pangalan ko dito kung kaya mo, ngunit huwag mong hayaang ilibing nila siya." Umalis siya bago ko siya lubos na mapasalamatan. Ipinadala ko ang mga scan kay Attorney Robles, na tumawag sa akin ng napakabilis na naisip ko kung nakadikit siya sa telepono. "Sapat na ito para puwersahin ang isang pagdinig," sabi niya. "Hihingi kami ng court-ordered paternity DNA test. Kung hindi, kumpirmahin nito si Ginoong Lopez at kukumpulin siya o ilalantad ang ibang ama at sisirain ang anumang arrangement na sinusubukan nilang buuin, at kung tumanggi siya, tanong ko. Kung gayon, hahayaan namin ang pagtanggi na magsalita para sa sarili nito," sabi niya. Naiintindihan ng mga hukom ang lengguwahe ng pagtanggi. Inihain namin ang motion, itinakda ng korte ang isang preliminary hearing sa loob ng 2 linggo. Minarkahan ko ang petsa sa aking kalendaryo ng pulang tinta at pagkatapos ay nanatili akong napakatahimik, na parang ang ingay ay maaaring magpaalis nito. Ang mga araw bago ang pagdinig ay parang gumagalaw sa pandikit. Sa trabaho, binaba ko ang mga sukatan at sinanay ang 2 bagong recruit. Sa bahay, nagluluto ako ng mga pagkain na kaya kong kainin ng malamig. Naglalakad ako tuwing gabi pagkatapos ng dilim dahil nakakatulong iyon sa akin na mag-isip ng walang pagmamadali. Hindi ako nakikipag-usap sa aking mga magulang, hindi sila nakikipag-usap sa akin. Ang katahimikan na iyon ay narinig at pagkatapos ay unti-unting hindi na narinig. 2 gabi bago ang pagdinig, kumatok si Marco sa aking pintuan ng 11. Hindi ko iyon binuksan. Nagsalita ako sa intercom. "Gabi na," sabi ko. "Kailangan mong umalis. Maaari nating alisin ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay pinakintab hanggang sa isang kalmado na hindi sa mga lalamunan ng tao. "Sabihin mo ang iyong presyo." "Hindi ito tungkol sa pera," sabi ko. "Lahat ito ay tungkol sa pera," sabi niya. "Mali ka," sabi ko. "Ang ilang bagay ay tungkol sa pagtulog." "Gusto mong matulog," sabi niya. Naiintindihan ko. "Narito ang huling alok. Pipirma ka ng isang pahayag na nagsasabing nagsinungaling ka dahil selosa ka sa iyong kapatid, magpo-post ka ng paghingi ng tawad, aalisin mo ang mga video. Bilang kapalit, aayusin ko para mapanatili ng iyong mga magulang ang kanilang apartment ng walang bayad at para makalipat ka sa mas magandang lugar na may allowance sa paglipat,
Sa loob ng 6 na buwan ng suporta, makakatanggap ka rin ng confidential payment para sa iyong mga problema. At kung gagawin mo ang iyong bahagi sa kasunduan, isa sa alang-alang ko ang pagdaragdag sa iyo sa listahan ng mga supplier para sa mga sideline na trabaho. Ito ay patas. Tatanggapin mo ito, yumuko ako sa mikropono. Magandang gabi, Ginoong Lopez, sabi ko at pinatay ang intercom. Kinabukasan, may bahid ng kung ano sa aking pintuan. Mukha itong chocolate, amoy isda. Ipinakita ng kamera ang isang kamay na may kulay abo na hoodie. Hindi iyon kay Bea, hindi iyon kay Marco. Iyon ay sa isang taong ipinadala, hindi pag-aari. Ipinadala ko ang clip sa email kay Attorney Robles at kay Miss Reyes habang umiinom ng kape at pagkatapos ay pumasok sa trabaho. Ang umaga ng pagdinig ay malinaw at payapa. Isinuot ko ang jacket na suot ko kapag gusto kong maging mas matapang kaysa sa nararamdaman ko at itinali ko ang aking buhok. Sinalubong ako ni Attorney Robles sa hagdanan na may isang folder na may mga tab sa 12 lugar. Binigyan niya ako ng mabilis na tingin at pagkatapos ay tumango na parang inaaprubahan ang isang bagay sa aking mga mata. Sa loob, ang silid ng korte ay maliit at maliwanag. Ang hukom ay isang babae na ang mukha ay walang pasensya para sa drama. Umupo si Bea sa lamesa ng nagsasakdal na may isang bagong abogado at isang seda na panyo na nakatali, masyadong mahigpit. Umupo si Marco sa likod niya, hindi bilang abogado, hindi bilang partido, sapat na malapit para magbigay ng pagmamay-ari, habang nananatiling sapat na malayo para itanggi iyon. Ang mga magulang ko ay dumulas sa huling hilera at pinagsalikop ang kanilang mga kamay na parang ginagawa ng mga tao sa simbahan kapag hindi sila sigurado na nakikinig ang Diyos. Tinawag ng hukom ang kaso. Idineklara ni Attorney Robles ang aming petisyon. Sa simpleng salita, iyong kamahalan, nagsumite kami ng ebidensya ng pandaraya na ginawa sa klinika, na pinatotohanan ng isang whistleblower na nurse at sinusuportahan ng pisikal na dokumento at video testimony. Hinihiling namin na kilalanin ng korte na ang bata ay nasa custody. Protektado hanggang sa matukoy ang pagiging ama sa pamamagitan ng DNA testing. Hinihiling din namin na ang lahat ng partido ay pigilan ang pagsubok na magkaroon ng pribadong kasunduan hanggang sa malutas ang bagay na ito sa ilaw ng batas. Tumango ang hukom, tinitingnan ang mga dokumento na naihain na. Pagkatapos, tumayo ang abogado ni Marco. Nagsalita siya na may mayabang na kumpiyansa ng isang lalaki na nag-iisip na ang mundo ay yumuyuko sa kanyang ngiti. Ipininta niya ako bilang isang mapait na kapatid, selosa sa tagumpay ni Bea, na gumagawa ng mga sabwatay para ipahiya ang kanyang pamilya. Ikinatwiran niya na nagsinungaling ang nurse para sa pera. Ikinatwiran niya na pinalsipik ako ang ebidensya. Ikinatwiran niya na hindi ako matatag sa pag-iisip, may sama ng loob, at hindi kayang malaman ang katotohanan mula sa ilusyon. Bawat salita ay pamilyar. Narinig ko na ang lahat ng iyon sa nakaraang buhay ko. Hindi sa korte, kundi sa mga bulungan, sa mga tsismis, sa matatalim na tingin ng mga kapitbahay at matitinding paghuhusga ng pamilya. Noon, gumuho ako sa bigat nito, ngunit ngayon, hindi. Nang ako na ang turn, tumayo ako. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit hindi ang aking boses. Iyong kamahalan, sabi ko. Hindi ako nandito para manalo ng isang anak, nandito ako para tumanggi na malibing ng mga kasinungalingan. Sa nakaraang buhay ko, tinanggap ko ang papel na ibinigay sa akin. Tagapag-alaga, scapegoat, tanga. Ngayon, hindi. Ang ebidensya mismo ang nagsasalita. Hinihiling ko na payagan ang katotohanan na manatili ng hindi nalulunod. Pinag-aralan ako ng hukom ng matagal bago tumango, pagkatapos ay tinawag niya ang nurse. Pumasok ang babae na suot pa rin ang kanyang sirang coat, mahigpit na nakakabit ang kanyang mga kamay. Malinaw niyang ibinigay ang kanyang testimonya, ang mga peking record, ang panggigipit ng doktor, ang mga cash payment, ang pagbisita sa gabi ng isang lalaking konektado sa grupo ng Lopez. Ipinakita niya ang mga kopya ng admission record at mga wristband tag. Ang kanyang boses ay matatag, kahit na nanginginig si Bea sa tabi ng kanyang abogado. Sa wakas, bumaling ang hukom kay Bea. Binibining Garcia, sabi niya, ikaw ay inakusahan ng pagpapalsipika ng mga record para itago ang pagkakakilanlan ng ama ng iyong anak. Itinatanggi mo ba iyon? Naghiwalay ang mga labi ni Bea. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Marco, pagkatapos ay sa lalaking nakasuot ng kulay, abo na suit. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara muli, pagkatapos ay sa isang boses na napakahina na halos bulong, sinabi, ginawa ko ang kailangan kong gawin.
Sumabog ang silid ng korte sa mga pag-ungol, bulungan, ang kaluskos ng mga pluma sa papel. Itinaas ng hukom ang kanyang gavel ng isang beses at bumagsak ang katahimikan. Pagkatapos ay dumating ang pagpukpok ng gavel. Iyong kamahalan, sabi ni Attorney Robles, hinihiling namin na mag-utos ang korte hindi lamang ng paternity test para kay Ginoong Lopez, kundi pati na rin na magsubpina ng mga rekord ng pangalawang lalaking kinilala ng nurse na bumisita sa klinika. Naniniwala kami na ang kanyang partisipasyon ay mahalaga sa pagtukoy ng katotohanan. Bumaling ang tingin ng hukom kay Marco, na tumigas ang panga, pagkatapos ay sa abogado na nakasuot ng kulay abo na suit, na nanatiling hindi nababasa ang mukha. Kung gayon, sabi ng hukom, maglalabas ng mga subpina. Ang pagkabigo na sumunod ay ituturing na contempt. Tumama ang gavel sa kahoy. Ang natitirang bahagi ng pagdinig ay lumabo, inihanda ang mga dokumento, itinakda ang mga petsa. Ang Child Protective Services ay pinanatili ang pansamantalang kustudiya ng bata, nagtungo ang mga reporter sa hagdanan sa labas habang lumalabas kami. Ang mga mikropono ay idiniin sa aking mukha. Ang mga tanong ay inihagis na parang bato. Inabandona mo ba ang sanggol? Ibinintang mo ba sa kapatid mo? Si Marco ba ang ama? Wala akong sinabi. Ang katahimikan lamang ang natitira kong baluti. Ngunit hindi na nahimik si Bea. Humakbang siya palayo sa tabi ni Marco sa paanan ng hagdanan ng korte. Umaagos ang luha habang bumaling siya sa mga kamera. Gusto ko lang protektahan ang aking sanggol, sigaw niya. Ginawa ko ang akala kong pinakamabuti. Huwag niyo po akong parusahan. Ito ay isang pagganap na nakita ko na ng libong beses bago, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpalakpakan ang pulutong. Ang ilang reporter ay tumango, ang iba ay sumimangot. Ang pagdududa ay naitanim at iyon ang lahat ng kailangan para unti-unting lumabas ang kanyang maingat na fasad. Itinaboy siya ni Marco, ang kanyang ekspresyon ay inukit sa bato. Ang kanyang telepono ay nakadikit na sa kanyang tainga. Ang isa pa niyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso niya. Sa pagkakataong ito, ang mga kapitbahay na nanonood ay hindi nagbulungan tungkol sa akin, nagbulungan sila tungkol sa kanila. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa aking maliit na apartment. Ang katahimikan ay dumadagan sa aking dibdib. Inisip ko ang sanggol na nakahiga sa kuna ng ospital, inaalagaan ng mga nurse at social worker. Inisip ko ang buhay na minsang itinayo ko sa paligid niya. Bawat sakripisyo, bawat gabi na walang tulog. Inisip ko kung paano siya lumayo sa akin nang walang pag-aalinlangan, nang walang pagsisisi. Masakit ang puso ko, ngunit hindi na ito dumudugo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko pinahintulutan ang sarili ko na magamit. Sa pagkakataong ito, hindi ko ibinigay ang buhay ko kapalit ng mga mumo ng pagtanggap. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang sarili ko. Nag-vibrate ang telepono sa mesa, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Panalo ka ngayon, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Tinitigan ko iyon, pagkatapos ay inilagay ko ang telepono na nakaharap pababa. Ang mga digmaan ay para sa mga taong may mawawala. Nawala ko na ang lahat ng isang beses at gayunpaman, narito ako, buhay, malaya, at mas malakas kaysa dati. Lumipas ang mga linggo, naganap ang mga subpina. Kinumpirma ng mga DNA test ang pinaghihinalaan na ng lahat. Si Marco Lopez ay hindi ang ama. Ang pangalan ng tunay na ama, na minsang binubulong, ay nakasaad na ngayon sa itim at puti. Isang executive, isang lalaking may koneksyon sa tatay ko, isang lalaking nag-akala na hindi siya matitinag. Ang eskandalo ay parang apoy. Kumalat iyon sa mga headline, sa mga boardroom, sa bawat sulok ng lipunan na minsang nagbulag-bulagan, naging simbolo si Bea ng kahihiyan. Umurong si Marco, nasira ang kanyang reputasyon. Sinubukan ng mga magulang ko na maglaho sa katahimutan, ngunit ang katahimutan ay hindi nagpoprotekta kapag mas malakas ang katotohanan. Tungkol sa sanggol, inilagay ng korte sa protective custody habang tinatalakay ang long-term arrangement. Kung mabawi pa ni Bea ang custody, hindi sigurado. Kung magpapakita ang ama, mas lalong hindi sigurado. Ngunit isang bagay ang malinaw. Siya ay ligtas, mas ligtas kaysa sa alinman sa aking mga buhay. Bumisita ako ng isang beses sa kahilingan ng social worker. Nakahiga siya sa kanyang kuna na bukas ang mga mata, ang maliliit na kamay ay kumakaway sa hangin. Tiningnan niya ako tulad ng ginagawa ng mga sanggol, nang walang paghuhusga, nang walang alaala, nang walang matatalim na dulo ng pagtataksil. Sa isang tibok, muling bumalik ang dating Andrea.
Inabot ko ang aking kamay, ngunit huminto ako bago dumampi ang aking kamay sa kanya. Paalam, bulong ko, at sineryoso ko iyon. Umalis ako sa ospital na iyon na nakataas ang aking ulo. Ang nakaraang buhay na minsang dinala ko bilang isang tanikala, ay wala na. Ang bigat ng sakripisyo, ng pagtataksil, ng pag-abandona, lahat ay nasunog sa apoy ng katotohanan. Sa pagkakataong ito, iba, ang pinili ko. Pinili ko ang sarili ko at sa pagpiling iyon, sa wakas ay naging malaya ako. Maraming salamat sa inyong panonood at sa pagbibigay ng komento, pakipindot ang like button kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito.